Kung may mga nakikinig sa atin ngayon na halimbawa, kasi ang mga makaka-afford lang naman po talaga nito, yung mga nakakaluwag-luwag sa buhay, apakamahal ng sasakyan na to. Kung yung buyer bumili pero in good faith, pero hindi niya alam na yung palang binili niya misdeclared, meron din po ba siyang kakaharapin? Siguro po, mas magandang makipag-ugnayan po muna sila, no, sa aming ahensya. Meron po tayong tinatawag na prior disclosure program, no. Ito po ay pamamaraan na itong mga ganitong pagkakataon kapag tingin po nila ay kulang yung buwis na binayaran, no, at hindi naman po ganitong medyo substantial po talaga yung pagkakaiba, may mga remedies naman po tayong available, no, administratively para ma-rectify po natin. Siguro po, hypothetically, we can also explore, no, yung possibility of having a car amnesty program. Pero yan po ay kailangan ng pahintulot ng ating Department of Finance upang maisaayos naman po yung papeles ng mga buyers in good faith. No? Yan po ay ating pag-aaralan upang matulungan naman din po ang mga ganitong nagmamay-ari ng mga sasakyan para hindi naman po sila nangangamba tuwing gagamitin nila ay may posibilidad na ito ay mahila ng Bureau of Customs. Oo, at mababawi pa yung kotse kung sakali na mapatunayan na talagang in good faith to, wala silang kinalaman dun sa misdeclared value. Magbavari po kasi yan depending on the facts of the circumstances, no? Alimbawa po, kapag ka po yung discrepancy ay more than 30%, talaga pong wala na po tayong magagawa dyan. Talaga pong yan ay for forfeiture, no? Okay. Kapag po yung discrepancy ay less than 30%, pwede pong may mga penalties po ito. Less than 10%, may fine lang po. Magbavari po kasi yan talaga kung very substantial yung intent to evade duties and taxes, no? So, again, sana po makipag-ugnayan sila sa aming ahensya. Kung talaga pong malayong-malayo talaga at alam naman po din ng iba dyan, no, yung kanilang mga binayarang duties and taxes, ay talaga pong dadaan po tayo sa proseso. Yan po talaga ang nakasaad sa batas. Tayo naman po ay tagapagpatupad lamang nito. So, dito sa sitwasyon na ito, ng Porsche na ito, ano ito? More than 30%. So, for feature na, hindi na mababawi. Based dito sa mga dokumento meron po kami sa aming entry, sa aming investigasyon, more than 30% po ito, definitely, no? So, kung yan po ang magiging estado po nito, for forfeiture po talaga ito. But again, we will afford them due process. We will issue the warrant of seizure and detention today. That will still give them 15 days, no, within which to submit documentation to refute our findings. Kung marerefute po nila at makakapag-produce po sila ng patunay na sila ay nagbayad ng mahigit 30 million na duties and taxes, may atrig po sila, yun lang po yung pagkakataon, no, na babaliktad po ang magiging desisyon. Magiging for release po ito. But medyo mahirap po yun dahil mismong galing na po sa aming sistema ang mga findings na ito. So medyo mahihirapan pong i-refute ang findings na ito at talaga pong magiging mukhang for forfeiture po ang mangyari sa sasakyang ito. So malabo na nga mabawi. At least yun po inalinaw nyo po sa amin. Para di sa mga nagda-drive po ng mga ganito kamamahal na sasakyan, ayan, makinig po kayo. Pag nahuli pala kayo, pag more than 30%, wala na, for feature na. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.